Mapagpalang araw, kaibigan. Almusal time. Pagkagising, pasalamat sa Diyos. Pagkatapos, nagtimpla ako ng garlic water with calamansi, aking daily maintenance na wala pang almusal. Pagkatapos, pinasyal ko yung dalawang aso, si Winter at Summer. Perfect score. Ibig sabihin ng perfect, nakadumi na, nakawiwi pa. Then, pagtapos, pinakain ko na si Winter. Yung kanyang pagkain na housey food, dog food, lamb with apple, mix, atay ng baboy para masarap lalo yung pagkain niya. Kumain na siya. Ayun, yung isa hindi pa. Ganun naman si Summer eh. Hindi siya masyado sa pagkain. Kasi mataba na siya. So, hallelujah. Almusal. Yan, palaman. Reno. Ito yung papalamanan. Pan. Kuha tayong 2 piraso. Lagyan natin siyang palaman ng Reno. Ano bang, ito hindi ko alam anong tinapay ito. May itlog siya eh. Kape. Itong kape na ito, may luya. May luya. Ginagawa ko, palaman. Kumukuha ko ng luya. Pinapakulo ko. Yung pinakulong luya, yun ang aking pinasasabaw sa kape at tubig para yung tubig lasang luya ay yung kape. Lahat ng ito, bigay ng Panginoon Diyos. Quaker Oat. Maganda sa puso. Makakapaginig muna tayo ng isang awitin patungkol sa Diyos. Ngayon, habang kumakain ako ng almusal, manunod po ako ng prayer power dito po sa YouTube. Andog ng Pentecostal Missionary Church of Christ Fort Watts. Yan. Ito po. Pindutin na natin to.
Maganda yon. Kumakain tayo, makakapaginig tayo ng message, kanta. Buong puso. Sir Makino kumanta. Buong puso. Paano ko gawin na wala hanggan? Ang dakilang pasasalamat sa dakila mo, kawa't kabutihan. Wala na nga iba akong hinihiling, kundi ikaw ay masunod at masamba na may buong puso. Lagi kong naaalala mga gawa ko noon nung ika'y di ko pa nakilala. Puno ng takot at kaba, pagkat alam kong dumarating sa buhay ang biglang pagkawala. Ngunit ako ngayon ay masaya, pagkat ang buhay ko ay tinubos mo na. Paano ko gawin na wala hanggan? Ang dakilang pasasalamat sa dakila mo, kawa't kabutihan. Wala na nga iba akong hinihiling, kundi ikaw ay masunod at masamba na may buong puso. Hindi mapapantayan ang iyong mga gawa sa lahat ng mga nilalang. Kaya okay sarap isipin, kami iyong tinubos at ikaw ay makapiling. Ngunit ako ngayon ay masaya, pagkat ang buhay ko ay tinubos mo na. Paano ko gawin na wala hanggan? Ang dakilang pasasalamat sa dakila mo, kawa't kabutihan. Wala na ngang iba akong hinihiling, kundi ikaw ay masunod at masamba
dakilang pasasalamat sa dakila mo, kawat kabutihan. Wala na nga iba akong hinihiling, kundi ikaw ay masunod at masamba na may buong puso. Nakakapakinig na po tayo. Mensahe, salita ng Diyos. Nadala ng yung Presbyter Dan Perez. Ito po. Maganda yun. Muling bumabati sa inyo sa pangalan ng ating Panginoon at sa pangalan ng ating minamahal Apostle Jonathan Santos Periol. Ako po ay muling nagpapasalamat sa pagkakataon na ibinigay sa atin upang tayo'y magkasama-sama sa programang ito. Binabati ko rin po kayong lahat na taga-subaybay ng programang ito ng isang maligayang bagong taon. Umaasa ako na sa pagpasok ng bagong taong ito, sa ating haharaping bagong taon, anuman ang ating naranasan sa nakaraang buhay sa bawat taon, salamat ipinagtagumpay tayo ng Diyos. At umaasa tayo na sa pagpasok ng bagong taon, sa panibagong pagharap natin sa ating buhay, alam ko na ang Diyos ay nariyan, hindi niya tayo pababayaan. Kaya nga po, umaasa ako na ang pagpasok ng bagong taon ay pag-asa ng pagpasok ng mga panibagong biyaya at panibagong pagpapala sa bawat isa sa atin. Tayo muna po'y mananalangin bago sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Mapagpalang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa dakilang biyaya na iyo kaming tinulungan sa nakaraang mga taon. Sa bawat araw ng pakikipagbaka ng aming buhay, Amen. pananampalataya at paglilingkod, Amen. nakita namin ang iyong sapat na biyaya. Dumaan man ang iba sa amin sa maraming mga pagsubok at suliranin, ngunit doon namin lalo nakita ang iyong mapagpalang kamay ay umalalay sa amin upang makapanatili kaming mabuhay sa ilalim ng patnubay ng iyong kapangyarihan. Amen. Umaasa po kami. Hindi namin alam kung ano ang haharapin namin sa pagpasok ng bagong taon. Subalit kami nagtitiwala sa iyong mga pangako. Nandiyan ka, hindi mo kami pababayaan. Amen. Hindi mo kami iiwanan. Amen. Salamat po sa iyong palagi ang pagmamalasakit. Amen. Na kung ang mga tao ay iniiwan kami, pinababayaan kami, ngunit may Diyos kami na hindi mangiiwan. Amen. May Diyos kami na hindi magpapabaya Amen. sa amin. Ano mang haharapin namin sa pagpasok ng bagong taon, alam namin, kasama ka namin. Amen. Papatnubayan mo kami. Tulungan mo kami at ang aming buong taga-subaybay ng programang ito. Ikaw po ang magpala sa aming pagharap. Bigyan mo kami ng lakas, ng Amen. kapangyarihan at tatag upang aming harapin ang buhay sa kinabukasan. Sa tulong ng iyong kapangyarihan, pagpalain mo ang bawat isa sa amin ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang akin pong ibabahagi sa inyo ngayon ay mababasa natin sa aklat ng Josue. Ang kapitulo po ay 1, ang talata ay 8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi yung pagbulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nasusulat dito. Sapagkat kung magkagay iyong pagiginawahin ang iyong lakad at kung magkagay magtatamo ka ng mabuting kawakasan, hindi baga kita inutusan na ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti? Huwag kang matakot ni manlupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo
saan ka man pumaroon. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang salita ng Diyos ay ating gabay sa paglalakbay natin sa ating buhay. Lalo na tayong mananampalataya, tayong naniniwala sa Diyos. Panibagong buhay na naman ang ating haharapin sa panibagong taon. Sa nakaraang taon, napakaraming kalamidad, napakaraming pagsubok, napakaraming problema, may mga sakit, may karamdaman. At halos ang iba sa atin ay bahagya ng nakatawid, bahagya ng nakatapos sa taong 2024. Maraming halos sumuko, maraming gustong bumigay. Subalit, nariyan ka pa rin, nandito pa rin tayo sa awa at biyaya ng ating Panginoon. Nais tayong bigyan ng salita ng Diyos. Bigyan tayo ng katotohanang magiging patnubay natin sa ating pagharap sa susunod na 365 and 1/4 days. Ano nga ba ang darating sa atin? Paano nga ba tayo makatitiyak na tayo magiging matatag, na tayo magiging malakas? Paano nga ba makakatiyak na sapat ang lahat ng ating lakas at kailangan? Diba? Napakahirap sapagkat sabi ng Biblia, walang nakakaalam ng mangyayari bukas. Tunay. Subalit, meron tayong kapanatagan sapagkat meron tayong Diyos. Amen. Ang sabi sa ating talata na binasa, na tayo ay hindi dapat matakot. Bakit ho? Sapagkat ang ating gabay, ang sabi dito, huwag kang manlupaypay, huwag kang matakot, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sasayo saan ka man pumaroon. Amen. Parang nakakatakot harapin ang darating na taon. Ano naman kaya ang ating pagsubok? Ano na naman kaya ang ating magiging problema? Ang ating pangangailangan, ang ating kahirapan, ang kalamidad, lalo pa nga ang mga napipintong mga kaguluhan. Nakakatakot mabuhay, nakakatakot tumayo. Pagdating sa pananampalataya at paglilingkod, nakakatakot ipaglaban ang pananampalataya at paglilingkod. Pagdating sa ating pamilya, nakakatakot. Nakakatakot ang ating hinaharap para sa ating mga anak, para sa kinabukasan ng ating sambay. Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Amen. Saan tayo mananindigan? Saan tayo sasandig? Doon sa sinabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Sapagkat ang sabi ng talata na ating binasa, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo Amen. saan ka man pumaroon. Ito. So, maliwanag yung Josue 1:9. Kapag ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, siyang Diyos mo, wala nang iba. In Christ alone. Tatay ni Jesus. Tatay ni Jesus, kung ang Diyos mo, yun. Hindi ka dapat matakot. Bakit? Meron ka ba bang ibang kakatakutan kung ang Diyos mo? Di wala. Si Jesus nga hindi natakot eh. Nag-ministry siya ng 3 taon. 3. Hanggang umantong sa kamatayan ng kanyang buhay, hindi siya natakot. Hinarap niya. Oh, tayo pa kaya? Ikaw pa kaya? Tayong lahat kaya? Kung ang Diyos mo ay Diyos mo, sa kagaya na sinabi kay Josue, hindi ka dapat matakot. Amen. Tuloy natin po.
ang tapang na magdadala sa atin upang harapin natin ang buhay. Ang Panginoon nating Diyos, ang sabi, sumasa iyo, sumasa atin, saan man tayo pumaroon. Amen. At pag ang Panginoon ay sumasa atin, ano ang sinabi sa talata? Na pagiginhawahin niya ang iyong lakad. Amen. Amen. Magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Amen. Kaya, sapagkat ang Panginoong Diyos ay sumasa atin, hindi tayo dapat matakot. Sapagkat ang sabi, ang Panginoong Diyos na sumasa iyo, hindi dapat matakot, hindi dapat lulupay, sapagkat natin at magiging niya. Amen. Amen. Sampalatayaan na natin na ngayong taong papasok, darating ang buhay na maginhawa. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. God. Pagiginhawahin ng Diyos ang ating mga lakad. Amen. At kahit saan wika tayo pumaroon, kahit saan tayo pumaroon. Kaya, nag-iisip tayo siguro, giginhawa ako pag naka-abroad ako, pag ako'y nakapunta sa lugar na yon. Hindi, sabi ng Panginoon, kahit saan ka naroon, pag ang Diyos ay kasama mo, kaya kang paginhawahin ng Panginoon. Amen. Nandito ka man sa Pilipinas o nasa ibayong dagat ka man, Amen. hindi guarantee na ikaw ay nasa ibayong dagat ay giginhawa ang iyong kalagayan. Hallelujah. At hindi naman nakakulong na pag ikaw ay nandito lang sa Pilipinas, ay hindi na darating sa iyo ang kaginhawahan. Ang kaginhawahan ay may katiyakan kapag ang Panginoon mong Diyos ay sumasayo sa ang kaman pumaroon. Amen. Amen. At ang sabi, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Amen. Ito po ang pinakamabuting panghawakan natin. Yes. Na kahit saan tayo pumaroon, pwede tayong guminhawa at pwede tayong magtamo ng mabuting kawakasan. Amen. Napakaganda ng pangako ng Panginoon. Amen. Amen. Kaya nga, ito ay ating paniwalaan, sampalatayanan. No? Alam nyo, bawat salita ng Diyos na ating narinig, kapag ating pinaniniwalaan, kapag ating sinasampalatayan, na sinasabi nga, na pag may narinig kang salita ng Diyos, angkinin mo, Amen. paniwalaan mo, maari yan ay maiksi o kaunting salita, pero dahil yan ay salita at pangako ng Diyos, angkinin mo. Purihin ang pangalan ng Panginoon Praise God. at papangyarihin sa iyo ng Panginoon. Amen. Ngayon, meron lamang gabay ang Panginoon na itinuturo sa atin para ang kanyang pakikisama, ang kanyang kaginawahan, ang kanyang pagpapala, ang pagtatamo mo ng mabuting kawakasan ay mangyari. Ano ang atin pong pinaka-basic na itinuturo ng Bible? Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang lahat ng nasusulat dito. Amen. Kung magkagayon, pagiginhawahin ang iyong lakad, at kung magkagayon, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Amen. Praise God. Meron pong 3 na mahalagang bagay na baka nakakalimutan natin. Ang salita ng Diyos, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig. Lagi nating pagbulayan. Sabi, kundi pagbulayan araw at gabi. Kaya huwag nating ihiwalay ang salita ng Diyos sa atin, sa ating sambahayan, sa ating mga anak, sa ating sarili, sa ating personal na commitment sa Panginoon. Huwag mawawala ang salita ng Diyos. Amen. May mga iba't ibang paraan sa Old Testament
Ang salita ng Diyos isinusulat sa pintuan, isinusulat sa higaan, isinusulat sa mga daan. Sapagkat sa tuwing makikita nila yung salita ng Diyos ay nagpapaalaala. Ngunit ang sabi ni Ezekiel, ang salita ng Diyos ay dapat isinusulat sa ating puso. Amen. Ngunit huwag nating kakalimutang magsimula, magbasa ng Bible. Ang mahirap kung wala tayong Bible. Meron tayong mga mamahaling gamit sa ating bahay, pero ang Biblia ay wala sa ating tahanan. O kung mayroon Alam niyo po, sabi nga doon sa Josue, 1:8 at 9, basahin mo ang kasulatan araw at gabi. Pero nakakalungkot, may mga reliyon dito sa ating bansa, especially Pilipinas. Alam niyo po ba yung tatag ni Felix Manalo, napatay na, Iglesia ni Cristo? Bawal magbasa. Bawal magbasa. Ang pwede lang magbasa sa kanila, yung ministro. Pero ang utos ng Diyos, para sa lahat ng tao. Wala siyang sinabi doon, exclusively, wala. Kaya, malaya tayong magbasa, huwag kayong magpauto-uto sa inyong mga ministro. Naloloko na kayo. Iba na yung binabasa, iba na yung pinapakahulugan. Kasi nga, sorry po sa salitang tanga, magbasa kayo para huwag kayong maging tanga. Yan ang mahirap sa inyo Nag-aral kayo. Pagkatapos, pag biglang darating ang ministro, huwag kang magbasa ng Biblia. Kita nyo? Uutusan kayo. Tapos ikaw naman, ayun, nagpauto ka. Kaya pag tinanong ka tungkol sa Biblia, wala kang alam. Yan ang mahirap. Tuloy po tayo. Biblia sa ating tahanan, baka hindi natin nababasa. Mas malimit pa nating mabasa ang mga nasa cellphone, ang mga kung ano-anong naririnig, nabapanood natin, nababalita natin, lalo sa ating panahon. Mga kapatid at mga kaibigan, huwag nating pababayaan na magbasa tayo ng Biblia. Basahin ang Biblia, magbulay ng salita ng Diyos. Pagbulayan ang salita ng Diyos. Yan, magbubulay, lilinayin mo, kumbaga sa kumakain, nanamnamin mo, lalasahin mo yung iyong nababasa at naririnig. Amen. At higit sa lahat, magkaroon tayo ng dedikasyon na sabi, upang iyong masunod na gawin ang lahat. Yan ang nais ng Diyos Amen. Na maging disciple tayo. Kaya ang sabi sa mga sugo ng Diyos, pagkatapos ng sumampalataya, yung napangaralan, babautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at ituturo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng bagay na iniuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen. Ang katiyakan ng pakikisama ng Diyos na yung iyong nabasa at narinig, iyong binulay, pinaglinayan mo, at sabi, pagsikapan nating magawa ang lahat ng ayon sa nasusulat dito. Amen, amen. Lahat ng iniutos ng Panginoon, pag ginagawa natin, ang sabi ng Panginoon, pag itinuro sa atin na ating ganapin, ang Panginoon ay isa sa atin hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen. Kung magkagayon, giginhawa ang iyong lakad. Praise God. Kung magkagayon, magtatamo tayo ng mabuting kawakas. Amen. Sa gayon, wala na tayong katatakutan, hindi na tayo mangangamba sapagkat meron tayong katiyakan. Kasama natin ang Diyos. Amen. Gaya ng aking nasa na makasama ang Panginoon. Amen. Hindi lamang sa taong papasok,
nasa inating lahat. Ikaw at ako, tayong lahat, mabuhay tayong sinasamahan ng ating Diyos. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Yun ang pinaka nararapat nating asamin sa pagpasok ng taong ito. Lord, samahan mo po kami. Amen. Lord, samahan mo po kami. Huwag Amen. mo kaming iiwan. Huwag mo kaming pababayaan. Amen. Saan man kami pumaroon, papatnubayan mo kami. Amen. Sa anumang paraan, hindi tayo pababayaan. Sa anumang paraan, hindi tayo pagkukulangin. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Tayo manalangin, Amang Diyos, ibukas mo ang biyaya at pagkakataon na sa pagpasok ng panibagong taon, kung meron kaming pakahahangarin, ang iyong banal na patnubay at ang iyong pakikisama gaya ng iyong pangako. Ikaw ay sasaamin saan man kami pumaroon. Ikaw ay sasaamin hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen. Maawa ka po. Huwag mo kaming iiwan. Huwag mo kaming bibitiwan. Huwag mo kaming pababayaan. Amen. Sa pagpasok namin sa panibagong taon, ikaw ay gumawa ng panibagong mga gawa sa aming buhay. Amen. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. 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 Purihin po ang pangalan ng Praise Panginoon. God. Ako po ay muling nagagalak at nagpapasalamat. At hangad ko na makasama natin ang Diyos. Amen. Ano man ang ating haharapin sa taong darating, hindi tayo dapat natatakot, hindi tayo dapat mangangamba, hindi tayo manlulupaypay, sapagkat hangad natin ang saganang pakikisama ng Diyos. Sumainyo ang biyaya, pagpapala ng ating Panginoon. Ako po muli ay nagpapasalamat sa inyo, Presbyter Dan. Laging nagsasabi, God is good all the time. All the time. God is good. God is good. Happy New Year po sa inyong lahat. Ang nagsalita po si Presbyter Dan Perez. Isa lang, kaibigan. Like. Share na share. Kayong mga nasira, ni-share nyo po sa iba. Kita nyo na. Nakita nyo na kung kumakain ng almusal na bigay ng Diyos. Meron pa tayong salita ng Diyos. Amen. Amen, 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 amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye.